Thank you, thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ay, parang wala akong kausap ha. Magandang hapon. Yes. Okay, pakikamayan mo nga yung katabi mong naligo at nag-toothbrush ngayong araw na to. At pakisabi mo nga sa kanya, happy anniversary, at least naligo ka. Ayan, sige. Kamayan natin. Alright. I just want to say thank you, Pastor Mark, for inviting me. It's an honor to be here sa inyo pong church. Actually, first time ko po ang lalapit ng ating mga simbahan. Kami sa Dakila lang yung church namin, malapit sa stoplight. Makikita nyo naman yan sa may building. And at least ngayon, natutuwa ako, nakita ko na po ang inyong church. And I am blessed with the work of the Lord sa inyong church. Amen? Palakpakan naman natin si Lord, no? 7 na taon ng kanyang kabutihan. 7 na taon. Ay, naku, hina! Parang hindi naniniwala na mapagmabuti ang Panginoon. Amen? Alright. So today, I don't want to take much of your time. Ako rin kasi, kagagaling ko lang po sa Palawan kaninang madaling araw. Bumabala ako ng aeroplano pagkatapos nag-preach ako sa San Fernando, Pampanga. And right after that, I came here, no? So after po nito, preach and run muna ako sa inyo. Okay lang po ba yun? Okay lang. Di bali, wala kayong matutunan basta may pagkain kayo mamaya. Meron ba? Meron. Okay, meron. Kala ako, wala. Okay, so, di bali, wala ng preaching basta may pagkain. Kasi kung nasa ng pagkain, nandun si Jesus. Hindi, joke lang, okay? Okay na ba yung PowerPoint ko? Okay na ba tayo? Pakilabas mo na nga ng konti. Yan. So pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, balikan natin. Yan, okay. Sa akin muna. Yan. Let's talk about today. Ang topic po natin ngayon is beyond reasonable doubt. Okay, everybody say, beyond reasonable doubt. Okay, kasi ang tema po ng inyong anniversary ay believe. So pag-usapan natin, I believe for the past years, o almost 9 years, mga kapatid, laging pinag-uusapan ng faith at paniniwala at pananampalataya, ang theology ng faith. Mamaya, pag-usapan natin naman ang theology of doubt. Now, pag nadinig nyo yung salitang beyond reasonable doubt, ito ay legal terminology na ibig sabihin, walang halong alinlangan, siguradong-sigurado, ang mga ebidensya ay nagtuturo sa katotohanan. Halimbawa, ano bang pangalan mo, pare? Ano pangalan mo? Kurt po. Okay, si Kurt, lalaki ka ba? Lalaki po. Sigurado tayo, ha? Halimbawa, si Kurt, halimbawa, beyond reasonable doubt ay tunay na lalaki. Parang nag-isip ka pa yata ng 5 minuto siguro. Nagigess nyo? Pag sinabing beyond reasonable doubt, walang halong duda, walang kaduda-duda na ito talaga ang katotohanan. So para maintindihan natin ang ibig sabihin ng believing or faith or paniniwala o pananampalataya, pag-usapan natin ang beyond reasonable doubt. Ready na kayo? Ready na? Ay, walang kausap. Ready na? Okay, pakihawakan nga ang kamay ng katabi. Pakihawakan lang, utang na loob. Pakihawakan. Okay, pakihawakan. Hawak nyo na yung kamay ng katabi nyo. Hawak nyo na. Okay, pakisabi sa katabi. Kapatid, lakas mo naman, kapatid. Kailan ka mamamatay? Kailan ka mamamatay sa katikasan ng ulo? Masyado kayong advance. Okay. Natutuwa ako dito. Ito puro bata. Ito New Testament. Ito Old Testament. No? Okay, ito yata. Hindi ko alam kung alin ang langit, alin ang impyerno. Basta mahalaga, okay, nandyan kayo. Ito masyadong tahimik. Anong religion kayo? Okay, biro lang. Okay. May tanong po ko sa inyong lahat, mga kapatid, para mas maintindihan natin. Tanong ko sa inyo, ano ang kaibahan ng sigurista sa naniniguro at sa sakasigurado? Ano kaibahan? Nadidinig nyo yan Ano ang kaibahan ng sigurista sa naniniguro at saka sa sigurado? Sino? Yung mga kasagot, mananalo ng libreng aircon. Pwede niyang iuwi. Okay, basta mahalaga, bubunutin niya yan, tsaka bubuhatin niya. Okay, biro lang. Ano ang kaibahan ng sigurista sa naniniguro tsaka sigurado? Di ba may mga taong sigurista? Di ba? May mga tao namang laging naniniguro. Pero iba naman yung taong siguradong-sigurado. Sige, para hindi nito mag-uutak nyo. Sige, pag-usapan na nga natin yan. Bigyan ko ng definition. Yung sigurista, everybody say sigurista. Yung sigurista, dumidiskarte. Di ba? Totoo yan. Para sigurista tayo kailangan dumiskarte. Di ba? Kaya so mga kapatid, tawag dyan, sigurista. Yun namang taong naniniguro sa lahat lumakampi.
Di ba? Kaya nga maraming mga iba, pagka-politics, malapit nang matapos na naman ang taon na to, di ba? Malapit na mag-2028, maraming iba naniniguro. Dating Tatay Duterte, naging BBM, isang araw, magugulat ka, iba na naman. Bakit? Kasi sa lahat kumakampi. Ikaw, naniniwala ko, hindi ka sigurista at lalo kang hindi naniniguro. Bakit? Kasi ikaw ay sigurado. May tinamo nga yung katabi mong sigurado. May kausap pa ako rito siguradong pupunta sa langit pag namatay ng 3 o'clock ngayong hapon na to. Parang yung iba hindi yan sigurado. Sino rito siguradong pupunta sa langit pag namatay? Taas sa kamay, sigurado pag namatay. Ha? Yung dinagtaas na kamay, Panginoon, kunin mo na para malaman na kung sila pupunta. Okay. Sino rito ang sigurado na kayo ay anak ng Diyos? Taas sa kamay. Ha? Okay. Sino rito ang naniniwala at sigurado kayo may gagawin ng Diyos? Nakalipas na 9 na taon, mayroon pang gagawin ng Diyos sa mga susunod na taon para sa gospel bearer. Ako naniniwala ako, kanina pumasok ako, Pastor Mark, I receive a prophetic word. This is not your permanent place. God is about to bring you to a bigger place. In fact, what the Lord is telling me prophetically, ang matatanggap ninyo, 2 at 3 beses ang laki nito. Why? Because I will prove to you, says the Lord, that I will make this church expansive at gagawin ng Diyos na malaki ang simbahan ito. Gospel bearer, prepare yourselves. Why? Because I am about to make this church explode in my glory. Amen, amen, amen. Kung dati kayo ay mga naka-N-wow, yung iba sa inyo magkaka-N-max. Ay, walang kausap, ha? Yung iba sa inyo naka 2 wheels. I believe in Jesus' name. Magugulat kayo bago kayo umalis ng lugar na to. Ang dami na sa inyo ang may sasakyan. Kayo na ang magsasabi, hindi kami kasya, kaya gagawin ng Diyos, ibibigay kayo sa mas malaking lugar. Come on, kung naniniwala ka dyan, ha? Kaya kamayan mo ulit ang katabi mo. Pakisabi sa katabi mo, ang katabi ko ay yumayaman at mayaman. Okay, pag-usapan natin ito. Okay ba kayo? Are you learning so far? Okay. Alam nyo, may mga natututunan tayo sa Bible, madalas. At madalas, may mga bagay na hindi naman kasalanan, pero nagiging kasalanan. Okay? Kasi may mga bagay sa Bible na hairline ang boundary. Pag sinabing hairline, gabuhok. Okay? Halimbawa, Halimbawa, yung magalit, hindi kasalanan. Tama. Pero ba ritong nagagalit? Nasaan? Meron ba rito nagagalit? Okay. Meron ba rito hindi man lang nagalit sa buong buhay niya? Palagay ko, hindi ka pa pinapanganak. Pero, di ba, ito, sabi ng Bible, be angry, but sin not. Bakit? Kasi yung anger, konting kembot mo lang, pwede ka nang pumasok sa kasalanan. So, pwede palang magalit, pero huwag magkasala. Pwede. Bawa, nagalit ka sa anak mo. Hanggang ngayon, tagal-tagal tawagin. Sa church, pag tinawag ni pastor, "Hoy, kapatid! Ikaw!" Pero sa bahay, lumalabas ng iso pag gustong nanay. Anak! Anak! Wala pa. Pambira na, 10 taon na, ang sagot na, wait! Di ba? Nagagas nyo. Minsan, sino ito nagagaling kayo sa mga anak nyo? May panahon sa cellphone, sa pag-aaral, wala. Mababait ba anak nyo lahat, ha? Totoo hindi. Yung magalit ka, hindi kasalanan. Pero ingatan mo, bakit konting kembot mo lang, kasalanan. O example pa. Everybody say last. Everybody say last. Alam ba ninyo na ang last at ang love ay parang iisa? Ang kaibahan lang ng dalawang ito, magkaiba ng direksyon. Magkaiba ng motivation. Magkaiba ng pinanggagalingan. Pero pansinin mo to, di ba ang pag-ibig nakakabaliw? Alam mo, pa-plastic ng mga taga-gospel bear. Hindi, totoo, nakakabaliw, di ba? Totoo, hindi. Di ba? Lahat ng kapangitan niyo, ganda-ganda pa rin. Di ba? Pagtingnan mo naman, parang mukhang tako ng sapatos yung itsura. Di ba? Nagagats siya, di ba? Nakakabaliw. Pero ang love kasi, itong problema, yung love at saka yung lust, minsan, hindi mo naman pagwalay. Di ba? Akala nung iba, pag-ibig pa, yung pala, landi na. Nagagets nyo? Baka yung iba, akala nyo pag-ibig, yung pala landi. Everybody say pag-ibig. Everybody say landi. Anong kaibahan ng pag-ibig tsaka sa landi? Ito pag-ibig, ha? Ang pag-ibig, naghihintay. Ang landi, ngayon na. Imagine mo, grade 6 ka pa lang, jumojowa ka na, kapal ng mukha mo, ha? Nagagets nyo mga kapatid? Chemistry lang, hindi mo maipasa. Gusto pang gumawa ng ibang chemistry?
Ito tahimik talaga. Anong religion talaga to? Talaga. Ay, may kasama namin. Kung taga-dating daang kayo. Hindi, biro lang. Nagigets ko ba ninyo? Ito pa. Everybody say love. Everybody say last. Ito. Ang pag-ibig, anong pag-ibig? Sure, clear. Samantalang, ang lande at ang last, situationship. Yung MU. Ano yung MU? Maling-ugnayan. Malabong usapan. Manhid siya, bumasa ako. Ano pa? Mukhang unggoy. Totoo hindi. Ano ba yung MU? Parang situationship. Yung relasyon nyo, walang label. Yung parang kayo, pero hindi naman talaga kayo. Walang kausap. Nagigets nyo? Nakita nyo? Ang laki, hairline lang ang boundary ng love at saka ng lust. Ito pa. Tingnan ko to Bakit ko papakita sa inyo? Para makita nyo ang theology. Kasi baka kalang iba, Pastor, ang dami kong doubt. Magkakasala na ba ako? Ito siya. Everybody say doubt. Pag sinabing doubt, pag-aalinlangan, alam ba ninyo na ang doubt ay hindi kasalanan? I will prove that to you in the scripture. Pero ano ang kasalanan? Kapag isang kembot mo lang, ang doubt, iba na ang mararating. Pag-isay ko ang kalaban ng doubt, hindi faith. In fact, ang kalaban ng doubt ay unbelief. Okay? Iba ang doubt sa unbelief. Okay, mamaya I'm going to tell you that. Okay? Iba po yan. Ano ba yung doubt? Everybody say doubt. Ang enemy kasi ng faith, hindi doubt. Ang enemy ng faith, unbelief. Ano bang kaibahan ng unbelief sa doubt? Sasample lang ko kayo ng practical. Sino rito naniniwala? Ang Diyos ay provider. Taas mo kamay, taas sa kamay. No, God will provide. Diba? Napansin nyo to? Pag nasa church, yes po. God will provide. Pero pag uwi mo ng bahay, Lord, pati kuryente namin po. Anong tawag? Ano ang dumating? Unbelief, hindi doubt. Nagets nyo? Iba yung unbelief, iba yung doubt. Ang doubt eto, Lord, salamat, alam ko, gagaling ako kahit meron akong cancer stage 9.7. Diba? Tapos, pag naramdaman mo na yung sakit, Panginoon, kala ko magagaling ako. Anong tawag doon? Doubt. Pero ang unbelief, iba. Ito ang unbelief. Hindi pa tinatry maniwala, ayaw na. Nagagas nyo? Parang ganito. Hindi pa nga nagtatights, galit na sa tithes. Wait. Naka-live ba tayo? Kung naka-live tayo at galit kayo sa akin, mga nanonood, ang pangalan ko po, Pastor Mark. Now, what am I trying to say, di ba? Yung unbelief, wala pang nangyayari, ayaw nang paniwalaan. Samantalang ito, you're trying to believe. Kanya lang yung sitwasyon doesn't say so. Sample lang ko pa kayo. Sino rito nagpatawad mo? Na nagsabi nagpatawad na kayo, naging counter ko pa nga, dami mong listang pangalan, di ba? Pangalan ng asawa mo. Okay. Ito. Sino rito ang nagpatawad na? Come on. Okay. Sino rito yung ganito? Nagpatawad ka na, pero tuwing maalala mo. Anong tawag doon? Nagpatawad ka na ba? Oo, kanya lang the feeling doesn't say so. Amen. Okay, pag-usapan natin siya. Ready na kayo? Ready na. Okay, are you learning so far? Are you learning? Ito na, tingnan natin ito. Everybody say doubt. Okay, ang doubt says, I want to believe. Samantalang ang unbelief says, I know it. Nakita niyo kaibahan? Ang doubt, hindi ko nararamdaman, pero gusto ko pang maniwala. Pero ang unbelief, alam ko na yan. Ay, anniversary daw, pumunta ka. Ano naman yan? Puporta kayo naman tayo mga yan. Wala ka, usap. Nag-gets nyo? Ito yung doubt eh. Kakanta-kanta, pagpalokohan nyo. Alam mo, sa totoo lang kung akala ninyo kabaliwan ng sumamba sa Diyos, mas kabaliwan yata ang kumanta ng Koreano at hindi mo naman naintindihan. Kanta ka lang kata, sangyap sal, kanyong hasil, anyong lupa, anyong tubig. Hindi ko alam kung ano pinagkakanta mo. Tapos pag umatid ka nung wakas at sigula. Ng SB19, di ba? Kung makasigaw ka, may ilaw-ilaw ka pa. Pero parating sa Diyos hindi ka man lang makakanta. Ano ang doubt? Gusto ko maniwala Kanya lang.
Kaya lang yung unbelief, ayoko na. Bakit? Ano yan? Alam ko na. Tuturo ni Pastor, ito ko na yan. Mag-opening mamaya. Di ba? Ganyan ang unbelief. O, ito pa ha. Ang true faith has room for doubt. Palagi. Ang tunay na pananampalataya, merong room para mag-doubt. Bakit? Kasi pag nagda-doubt ka, ibig sabihin, nag-iisip ka. Sino rito mga may isip, pakitaas ang kamay? Parang ibang nag-iisip pa kung may isip siya. Ha? Okay, then sabi ni Oswald Sanders, sabi niya isang writer, sabi niya, doubt is not a sign that a man is wrong, but actually, it may be a sign that he is thinking. Kaya nag-iisip ka eh. Kaya ka nag-iisip, nangyayari kaya? Matatapos na eh. Ang taon, magkakalahating taon na. Ba't sabi ni Lord, noong January, magpapalain ako? Ba't hanggang ngayon, maampan ako sa utang? Yan, nag-iisip ka. Ano ang tawag dyan? Doubt. Pero iba ang unbelief. Ang unbelief ay ito. Hindi pa, nag-uumpisa, ayaw mo na. Minsan nga yung iba, nag-uumpisa lang. Pero sa gitna, wala na. Sakot. Okay lang kayo? Okay lang kayo? May kilala ba kayo sa church nung walang kita, laging nakikita sa church? Tapos nung nagkakita, hindi na nakita sa church. Tapos nung nawala na ulit ng kita, bigla na namang nakita sa church. Nakita niyo na ba yan? Nakita niyo ba yan? Nung walang kita, laging nakikita. Nung nagkakita, hindi na nakita. At noong nawala na ng kita, bigla na namang nakita. May kilala ba kayong ganito mga atin ng church? Atin, ha? O baka hindi dito, kasi na-perfect ang gospel bearer. Okay. Di ba? Parang ganito. Nung may sakit, Nako, sarado pa to, nandyan na siya. Sarado na to, nandyan pa siya. Tapos nung gumaling, wala na. Di ba, may kilala ba kayong ganun? Nung gumaling, tapos wala na. Nagpapapray siya, nakapasa ako sa board exam. Nung nakapasa, wala na. Anong tawag doon? Dati nagda-doubt, ngayon lang. Okay, nagigets nyo, ha? Okay, pag-usapan natin, everybody say, doubt. Ano ba itong doubt na ito? Okay, sabi ko sa inyo, beyond reasonable doubt. Para mas maintindihan natin ang believing, let's understand the theology of doubt. Ganito lang ang definition po ng doubt. Ang doubt is when what you hear. Ang doubt ay kapag ang lahat ng nadinig mo, what you read, nabasa mo, and what you claim, lahat ng pinanghahawakan mo, is different from what you see. Yan ang doubt. Ulitin ko lang yan ha. Ang doubt is when what you hear, di ba? What you read, nabasa mo, Bible. What you claim, pinangahawakan mo, ay iba sa nakikita mo at present. Example, nadinig mo, God is good. Amen. Nabasa mo sa Bible, God is faithful. Nadinig mo, tapos kiniklaim mo pag-church. Amen. God is good all the time. Pero pag tingnan mo yung sitwasyon ng pamilya mo, parang hindi. Kausap ako dito. Yung bang nag-claim si Pastor Mark, ang inyong mga pastor, ang inyong mga leader, maliligtas ang pamilya nyo. Acts 16, believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will save. Ikaw naman, Amen! Maliligtas ang asawa ko. Pero araw-araw, pag nakikita mo yung asawa mo, mukhang demonyo. Walang kausap. Lalong lumalala. Akala ko ba, babaguhin mo. Kung di mo babaguhin, kunin mo na lang. Nagigets nyo? Ano ang tawag dyan? Doubt. Kasi yung nakikita mo, nadidinig mo, binabasa mo, kiniklaim mo, ibang-iba sa nakikita. Parang sa Pilipinas, ang dami na nag-prophesy sa Pilipinas na ang bayan hindi umunlad. Naku, umunlad tayo sa tubig, sa flood. Sa baha. Nagigets nyo? Saan tayo umunlad? Umunlad sila. Bakit? Nagkaroon sila ng kotse na may libreng payong. Ay baligtad payong na may libreng kotse. Nagigets nyo? Pag tingnan mo, kaya nga si Senator Padilla, bebenta na niya yung kanyang Padilla de Museo. Sabi niya sa isang interview ng The Billionaire Channel, wala na akong nakikita sa bayan itong maganda, kaya lilipat na ako ng ibang bansa. Bakit? Kasi nga, yung kanyang hopes, yung kanyang paniniwala, parang iba sa kanyang nakikita. Ganyan din naman talaga tayo. Sino naniniwala? God will provide for you. Sino naniniwala? Yayaman ka, taas sa kamay. Pero pag din mo yung bulsa mo ngayon, wala. Nakita niyo, ha? Parang, ang tawag dyan, doubt. Pero ito siya, hindi siya kasalanan. Nagiging kasalanan siya kapag kayo ay nag-crossover. Okay, mamaya pakita ko sa inyo. So, ngayong araw na to, pag-usapan natin,
So, tingnan nyo, bibigyan ko ng isang halimbawa ng isang nagkaroon ng doubt. Okay, nakilala nyo si John the Baptist, di ba? Okay, by the way, si John the Baptist ay hindi Baptist. Kaya lang siya tinawag na John the Baptist, John the Baptizer. Ha? Di ba si John the Baptist yung nag-introduce kay Christ? Sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. May kausap pa ba ako dito? Okay, pagkatapos, siya ang anak ng Diyos. Siya pa nga nabaptize kay Christ. Dumating yung time, nakulong si John the Baptist. Kung alam yung storya, napugutan siya ng ulo. Pero bago siya mapugutan ng ulo, itong nangyari. Si Christ sumisikat, siya nakakulong. Tapos, ang ginawa ni John the Baptist, nagpadala siya ng disciple niya para tanungin si Jesus. Sabi rito sa Matthew 11, sabi niya, now when John heard in prison about the deeds of Jesus Christ, he sent word to his disciples, and said to him, nagpadala siya ng word sa kanyang mga disciples at ang sabihin mo nga, tanungin mo nga, are you the one who is to come or shall we look for another? Nakita niyo yung word? English. Kamagala, mga 3:30, makigets mo na yan. Ano yun? Ito siya, di ba? Sabi ni John the Baptist, nung una sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Di ba? I baptize you with water, but Jesus, He will baptize you with fire. Sabi niya, siyang anak ng Diyos. Tapos nakakulong na siya. Sabi niya sa kanyang mga disciples, tanungin niyo nga, siya ba talaga yung Messiah? Meron kitang hinihintay. Saan ka nakakita? Ikaw yung nag-introduce, tapos na yun, meron kang ganito. Ano yan? Nagkakaroon siya ng doubt. Bakit? Kasi nakakulong siya. Ito ingatan niyo ang puso niyo pag naghihirap kayo. Pag may pagsubok kayo, pag may problema. Tandaan niyo iba ang trial sa temptation. Paano niyo malalaman? Ganito po siya. Ang trials build you up. Ang temptation brings you down. Pag po ang isang pagsubok, tinabagsak kayo, nilalayo kayo kay Lord, hindi pagsubok na galing sa Diyos yan. Tukso yan galing sa demonyo. Kasi nilalayo ka sa Diyos. Pero ang tunay na pagsubok, lalo kang napapalapit sa Diyos. Marami sa inyo, 9 na taon na, ilang taon na kayo nasa church na to, marami na kayong pinagdaan na pagsubok. Tingnan mo ang sarili mo, mas matalino ka ngayon, mas malakas ka ngayon, mas malalim ka ngayon, mas matindi ang pananampalataya mo. Bakit? Kasi lahat ng dumating sa iyo, trials, it builds you up. Kamayan mo nga yung katabi mong matapang. Kamayan mo yung katabi mong matalino. Kamayan mo yung katabi mong malalim. Yan ang dumaan sa maraming pagsubok. Sa nakalipas na 9 na taon, mas matalino ka kaysa dati. Amen. So si John the Baptist pa yan, ha? Nagka-doubt. Ikaw pa kaya? Ha? Nag-gets nyo? Okay. Para maintindihan natin to, always remember this, no? Paano ba ita-translate or i-journey yung doubt to faith? Paano? O, lahat tayo nagkaka-doubt. Di ba? Lahat tayo nagkaka-doubt. No? Ang nanay ko, ang nanay ko nagka-cancer, colon cancer, stage 3. Tapos pinag-pray namin, naging stage 0. Ngayon, balik sa stage 4. Pagtataka ka, dating 3, naging 0. Ngayon, stage 4, kumalat na ang cancer. Sabi ng nanay, ang nanay ko, pag walang naramdaman, hallelujah, amen. Pero pagka dumarating yung sakit, Panginoon, nasaan ka? Dumarating talaga yung doubt. So, anong gagawin natin para ma-journey yung doubt? Gawin natin faith. Ano ang kailangan natin? Tingin sa faith. Ang kailangan ninyo ay faith lift. Okay, hindi facelift. Faith lift. Kasi yung mukha mo, kahit pag-uwi natin, wala tayo magagawa, yan na yan. Tinamay mukha ng katabi mo, nakatakot. Diyos ko lang. Okay. Yung iba rito, nakatunganga lang sa kumay. Ay, may kasama pa namin dito. Ay, may nagsikain o ano. O nagpa-processing. Nakikinig, ha? Nakikinig. Okay, alam ko yung iba sa inyo doon kung galing sa trabaho siguro, mainit, di ba? Yung iba sa inyo, inaantok, di ba? Inaantok ka. Okay lang yan na inaantok, basta lumalaban pa. Kasi yung iba, tinuluyan na eh. Okay. How do you journey from doubt to faith? Are you listening to me? Okay. Ito na po ang sagot. 2 lang ang points ko, pero 3 karakter pag-uusapan natin. Number 1, how do you journey from doubt to faith? So, kailangan natin faith lift. Okay. Number 1, ito ang sagot. Basa. Turn your asking into seeking. Yan. That's number 1.
Gawin mo na yung pagtatanong mo, gawin mong paghahanap. Ito kasi ang problema ng iba. Marami silang tanong. Nagtatanong lang, pero hindi naghahanap. Halimbawa, may tanong tungkol sa tithes. Hindi naman hinahanap ang katotohanan ng tithes. Gagawin ka agad, questioning agad ang tithes. O example, sino rito ang nag-pray pero hindi sinagot ng Diyos ang prayer? O, come on. Taas mo kamay. Naranasan niyo ba ito? Naranasan niyo ba ito? Nagdasal ka pero hindi sumagot ang Diyos ang dasal mo. Ano ginawa ng iba? Panginoon, nakala ko ba sumasagot ka? Sabi mo, ask and you shall receive. Mali! Yung asking mo, gawin mong seeking. Panginoon, nag-pray ako, pumunta sa abroad, pero hindi na-approve ang visa. Ba't kaya? Nagigets nyo, hindi yung ganito. Panginoon, nakala ko ba sumasagot ka ng prayer? Ba't di ako na-approve sa visa? Ayoko na sa'yo! Mali. Pakisabi sa katabi mo, mali. Diba? I-turn mo yung asking mo into seeking. Ganito. Lord, palak mo mag-aasawa ako. Ba't naman kayo wala pa naliligaw? Pag mga bata pa, ilang taong ka na ito? Mga 12, mga teens, mga 19s, mga 18s, ako. Ang mga standard yan, ganito. Dapat Christian disciple. Yes. Ano pa? May pogi. Yes. Ano pa? May pera. Yes. Diba? Totoo yun din. Naglilingkod kay Lord. Yes. Pag mga 30 na. Mga 30 na. Lord, basta Christian. Yung pogi kahit hindi na. Basta. Pag mga 40 na mahigit, Lord, basta tao. Walang kausap dito. Joke lang yan. Baka ganun tayo minsan eh. Pag may mga bagay na hindi sumasagot ang Diyos, huwag ka mag-unbelieve. Lord, bakit? Bentohan ko po kayo. May leader po kami na ilang taon po silang nag-a-apply ng migration sa US. Buong family po. No? Tapos, buong family po nila gustong makapunta sa US. Meron pong isang anak sila na ayaw pumunta sa US kasi involved sa church. Grabe ang pag-involved sa church. Lahat naman ng mga anak involved sa ministry. Pero yung pong itong anak na to, ayaw niya pumunta sa US. Pero yung isang kapatid niya gusto pumunta sa US. Alam niyo po, nung last week, kanisin ko ano nangyari. Na-approve po ang kanilang visa to migrate ang US. Yung ayaw sa US ang na-approve at yung gusto sa US ang hindi na-approve. Nakita niyo po yung kabaliktaran ng mundo, di ba? Tapos, kumakain kami gano'n, sabi, bakit akong ayaw ang na-approve? Siyang gusto ang di na-approve. Alam niyo ang sagot ko, tanong kung ano? Hindi ko alam. Di totoo yan. Bakit? Kasi may mga bagay sa mundong ito na may mystery at may uncertainty. Tandaan niyo to in mystery and uncertainty, trust ka. Kasi pag yung mga uncertainty, yung di ka sigurado, magtiwala mo ang Diyos. Example, ikaw ba sigurado ka, buhay ka pa hanggang 4 umaga ng tanghali ka? Sigurado ka? Baka mamaya pagkita sa anniversary, kumain tayo, makalunok ka ng tinidor. Totoo yan. Diba? Uncertainty yan eh. Sample ako po kayo. May kaibigan kami pastor. Guys, Diyan sa Oval, sa may Marcelo. Sa may Marcelo, sa may Marcelo. Vegetarian, pare, vegetarian. Kumakain ng rice. Napaka-pihikan, napaka-dietitian. Talagang grabing mag-diet. Nag-jogging dyan sa may Oval. Dyan sa may Marcelo. Alam niyo kung ano nangyari? Isang umaga habang nag-jogging, napaka-health conscious na talaga. Bumagsak, patay, cardiac arrest. Ano lessons learned? Huwag mag-jogging. Hindi yun ang lessons learned. Hindi yun ang lesson. Hindi. Ano sinasabi natin? Ang buhay, hindi ka sigurado. Di ba? Kaya hanggat di sigurado ang buhay, lalong magtiwala, lumapit sa Panginoon, ibigay ang buhay. Kasi hindi nga siya sigurado. Kaya kung may bisita po kami rito, nanood po dyan sa inyo, mga kapatid, na wala bang Jesus sa puso nyo, ito ang araw para ibigay ni Lord yung buhay. Kasi hindi ka sigurado, baka paglabas mo dyan, bago lumabas sa kantong yan, patay ka na eh, hindi mo alam eh. Totoo hindi. Kaya kayo, mga lalaki, utang na loob, huwag magmumotor ng walang helmet.
Wala naman kasiguraduhan ng buhay, pinapabilis mo pa. Ang problema yung helmet, ilalagay nyo sa siko. Kasi ang utak nyo tumubo sa siko. Nag-gets nyo? Mga lalaki, mga babae, huwag magmumotor na walang helmet. Huwag magmumotor ng walang lisensya. Huwag magmumotor na walang rehistro. At lalong huwag magmumotor pag walang motor. Nag-gets nyo? Uncertain ang buhay. So ano gawin mo? Turn your asking to seeking. Para maintindihan nyo po ito na mas maganda. Are you learning so far? Tingnan natin ang storya ng dalawang tao. Una, si Zechariah, yung tatay ni John the Baptist. At pangalawa, pag-usapan natin si Mary, yung mother ni Jesus sa flesh. Pareho silang tinalaw ng anghel. I want you to be matalino na. May papakita ko sa screen. Pagkumpara natin, pareho silang tinalaw ng anghel. Si Zechariah, matanda na, walang anak. Samantalang si Mary, hindi pa kasal, magkakaanak. Tingnan nyo ang nangyari. Ready? Dito nyo pagkukumpara ang faith at saka unbelief. Ang doubt at saka unbelief. Tingnan nyo to, ha? Pag-usapan natin si Zechariah. Tinalaw siya ng anghel. Luke 15. Sabi doon, in the time of Herod the king of Judah, there was a priest named Zechariah. Anong pangalan? Who belonged to the priestly division of Abijah. His wife, Elizabeth, was also descendant of Aaron. And both of them, tingnan nyo yung description, no? Both of them were righteous in the sight of God. Wow! Observing all the Lord's command and decreased blamelessly. Wow! Wow! No? Sabi niya, but they were childless. Di ba niyo napansin talaga, no? Si Lord, hindi talaga ibibigay sa iyo ang lahat. Di ba? May mga iba, no? Ang ganda-ganda, pero hindi gawin. Meron namang iba, hindi maganda, hindi kwapo, pero hindi gawin. Siguro kulang sa libo yung maganda. May kilala ba kayong ganito? Ang galing-galing, ang tali-talino, empleyado. Tapos meron naman, medyo hindi naman matalino, pero ngayon ang yaman. One time, nagkaroon kami ng reunion sa Valenzuela, ng aking mga ka-eskwela. Meron akong ka-eskwela doon. Nasa hindi lang row 4, school bukol. Talagang nasa dulo na yata. Alam niyo, ka ng bobo. Aminin ko na yun, ha? Hindi naman siya nanonood. Kung nanonood ka man, classmate, ngalan ko, Ray, Pastor Mark. Okay. Tingnan niyo to, ha? Alam niyo yung laging tumangha. Yung tapos, bago graduate ng elementary, naka-8 taon. Tapos, after many years, nakita kami sa SM Valenzuela, Pastor. Alam niyo ko may pumarata sa harapan namin, sa kainan, Land Cruiser. Nung bumababa, yung eskwela kong bobo. Oo, grabe. Yung pinaka-bobo. Tapos, pare. Kami Land Cruiser na. Kami Land ko na. Tapos sabi niya, ano nangyari? Ito, diskarte lang pare. Tsaka. Kaya may import na kami. Wow! Tapos yung pinaka-valedictorian sa amin, teado, ganun talaga ako. Di ba? Hindi lahat bibigay sa'yo. Si Gary V, grabing sumayaw. Gabing kumanta, itubihina. Pero kata nyo, ano ang flow niya? Anong kulang niya? May diabetes. Totoo hindi? O si Coco Martin, wapo, may abs, may muscle, hindi mamatay-matay. Nagagats yun, di ba? Hindi mamatay-matay. O, wapo may pera. Pero hindi nyo pa nagsalita. Para natumpay. Sicken in a fact. Nakita nyo, hindi lahat talaga bibigay sa'yo. Tingnan mo nga yung katabi mo, sa kanyang putin lang, pangit ka pa din. Nagigats ba nyo? Kasi bakit? Kasi hindi lahat O, eto, priest, righteous, pare. Blameless before God. Following God. Pero problema, hindi magkaanak. Bakit kaya? May picos pa yan? May mayoma pa yan? Hindi ko alam. Sabi niya, and then the angel of the Lord appeared. Kita nyo, nung araw talaga, mga anghel nag-a-appear na Baka akala ko, ito yung sasabi ko, hindi. Hindi yung appear niya. And the angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. Dumating yung anghel. And when Zechariah saw him, he was startled and gripped with fear. But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayers be heard. Your wife Elizabeth will bear you a son. You will call him John. Si John the Baptist, huwag ka matakot. Sabi niya, ito pang description. He will be a joy and delight to you. And many will rejoice because of this birth.
for he will be great in the sight of the Lord. Ganda ng news. Kakaanak kayo. Powerful yan. Grabe ang anak mo. Everyone will rejoice. Okay? Tapos ito, he will bring, ito pang description, he will bring back many to the people of Israel, to the Lord for their God, and he will go before the Lord displayed the power of Elijah. Sobrang grabe daw, may anointing talaga. Sobrang may kapangyarihan, grabe ang magiging anak mo. Tapos tignan nyo to, tignan nyo to. And Zechariah asked the angel, how can I be sure? Sabi niya, well, in a translation na rin, well, paano ko makakasigurado dito? I'm an old man. Ha? Yung wife ko matanda na rin. Yung matres niya, chicharong bulaklak na. Paano ko magkakaanak? Oh, ito yung sagot ng anghel. And the angel said to him, the Galilee, I am Gabriel. I stand in the presence of God. And I've seen, I will sent to speak to you and to tell you this good news. Tinanong niya, paano magkakaanak? Paano magkakaanak? Well, matanda. Ako yayaman. Taga-squatter area ko eh. Hindi naman ako nag-aalala eh. Ako makakapag-asawa. Naku, maniwala ka hindi. Di ba? Ganyan, nagtatanong eh. Galit yung anghel. Sabi ng anghel, ako si Gabriel. May mensahe para sa'yo. Ganun yung naging consequence. And now, dahil nagtanong ka ng ganyan, sabi niya, you will be silent and not be able to speak until that day happen. Pasa, yellow words. Go. Because believe my words which will come to you at the appointed time. Sandali, nagtanong lang ha. Hindi nga. Pastor, 51 na ako, makapag-aasawa pa ako. Hindi nga. Baka afan, pwede. Totoo yun, totoo. Di ba nga? Yung mga ganyan eh. Ako Lord, tinatawag mag-pastor. Di ba nagsalita nga ako bulol eh. Mga ako, magpapastor. Hindi ko nga alam eh. Ayan. Galit si God, oh. Sabi ng God, kay God told the angel, dahil hindi ka naniwala, mapipili. Ito na ngayon. Yan ang nangyari. Ito ngayon. Kumpara natin. Ito naman kay Mary. Same thing happened. Dumalaw din yung anghel sa Gabriel din. Kaya pag dinalaw kayo ng anghel, mag-ingat ka ng pagsagot. Nagagay siya, ba, pray na pray, Lord, dadawin mo ako. Anghel pa lang, hindi ka na makapagsalita. Diyos pa, ha? Okay. Ito, si Mary, sabi niya, Luke chapter 1, on the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel, ito na naman si Gabriel, to Nazareth, a town of Galilee, and to a virgin pledged to a married man named Joseph, the descendant of David. Dinalaw ng anghel si Mary, and the virgin's name was Mary, and the angel went to her and said, greetings, you who are mighty favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings might be. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor in God. Yan yung sumunod ha. Sabi niya, you will give. Sabi niya, you will conceive and give birth to a son and you will call his name Jesus. I-fast forward ko. He will be great and will be called the Son of God of the Most High. Ito na. Sabi niya, the Lord God will give him the throne of the Father David and he will reign over Jacob his servants forever and his kingdom will never end. Nagtanong si Mary. Yan yung sumunod na verse. Sabi ni Mary, how will this be? Di ba parang pareho ka? Si Zechariah, how will this be? Sagot, tanong ni Mary, how will this be? Well, sabi niya, Mary asked the angel, since I'm a virgin. Tinan yung naging sagot ng anghel. And the angel said, the Holy Spirit will come upon you. The power of the Most High God will overshadow you. So the Holy One will be born before the Son of God. Tingnan ito ha, sabi ba, yung pangalan mo ba sa prayer natin na you are, ikaw ay babae, ikaw ay babaeng pinagpala sa babaeng lahat. You are highly favored. Tanong, bakit kay Zechariah? Nagtanong din siya. Paano mangyayari? Tapos, pinanong saan ng Diyos? Mapipipi. Tapos ito naman, nagtanong din naman ha, paano mangyayari? Bakit pinuri? Isang napipi, isang napuri. Ba't may bakit? Pareho naman ba? Sige, hintayin ko kayo bago mag-alas 5. Okay, pag nagbabasa kayo ng Bible, okay, nagbabasa lang ng Bible, tingnan nyo, may mga salita na very important. Kumpara natin to ha. Si Zechariah, ang tanong, paano mangyayari? Unbelief. Samantalang si Mary, paano mangyayari? Doubt. Walang kausahan.
Yung isa nagtanong, paano mangyayari? Handa na ako. Mangyayari. Yung isa naman, ano mangyayari? Tingin kayo ba? Yung isa ang tanong, ano mangyayari? Isa naman, nag-gets yung kaibahan? Nag-gets yung kaibahan? So, pwede palang mag-doubt na hindi unbelief. Kasi ang unbelief, yun ang nagpapahamak sa tao. Uy, nag-gets nyo? O, si Mary nagtanong, ano mangyayari? Bakit? Ito kaibahan nilang dalawa. Si Zechariah, ang tanong niya, how can I be sure of this? Paano ko makakasigurado dito? Samantalang kay Mary, how will this be? Anong kaibahan ng dalawa? Yung isa, nagtatanong kung mangyayari, ba talaga yung sinasabi ng anghel? Yung isa naman, nagtatanong kung paano mangyayari. Nakita niyo yung kaibahan? Yung isa nagtatanong, mangyayari ba yan? Yung isa naman nagtatanong, paano mangyayari? Oh, eto tayo. Sabi ni Pastor Mark, yayaman ang mga taga-gospel bearer. Sabi ng iba, yung isa naman, paano? Nagda-doubt, pero ang isa, ang tinatanong, questioning the promise, samantalang si Mary, questioning the process. Sino naniniwala pagpapalain ng Diyos ang inyong simbahan, ha? Sino naniniwala pagpapalain ng Diyos ang inyong pamilya, ha? Sino naniniwala gagamitin ka ng Panginoon para sa kaligtasan ng pamilya mo? Come on. Now, one of this day, yung mga families nyo will be joining in the church, serving the Lord. Why? Because your families will be called the family of priests that will serve the living God. So, anong kaibahan nito? Yung isa nagtatanong ng proseso, isa nagtatanong, in-question yung promise. Oh, may mga bagay na hindi tayo maintindihan sa buhay. Ang questionin mo, proseso. Huwag mong questionin yung promise. Kaya, sabi ko sa inyo, turn your asking, that's the first one, to seeking. Pakisabi nga sa limang katabi mo, maghanap ka kasi, bebe. Lakas mo, lakas mo, lakas mo, ha? Lakas mo, ha? Kaya pa. Sigurado kayo? Oh, eto. Bigyan ko po kayo isang halimbawa ng kwento. Okay. Malapit na ako matapos. Are you learning so far? Or you're far from learning so far? Noong last year, 2025, kami kasi sa church, meron kami tinatawag na Thanksgiving Sunday. We are blessing the community. 2024, ang ginawa po namin kasi hindi magawa ng gobyerno. Kami ay namigay at nagbenta ng bigas na magandang bigas sa 20 pesos lang. Sa buong ibang barangay sa may Takila, kung saan man, sa around 15 barangay sa pintahan namin. At nagbenta kami ng bigas na 20 kilos, 20 pesos per kilo, maximum of 10 kilos. So ang dami po namin, may mga sumobra pa, pinamigay na namin. So itong taon sana 2025, ang plano sana namin, mga kapatid, ay i-bless ulit ang mga barangay, ang mga konsehal, ang mga barangay captain, tapos ang mga traffic enforcers, bla bla bla, at mga pulis. No? Para pag nahuli ka, hindi, biro lang, joke lang yun. Di ba? So, ginawa namin, tindahan namin. Tapos, mga bandang November, biglang binago din yung plano na yun. Binago din. Kasi nagkataon na nagkaroon po ng bagyong magkasunod, bagyong Nino at saka Uwan. So, sa Pilipinas. At ang tinira ay Catanduanes at saka ang Cebu. So, nakita namin sa Facebook na mga kaibigan namin churches sa Cebu, na may mga church po doon, ang natira lang bubong. Talaga makita niyo po, bubong lang talaga. Ang taas ng church, yung flood, sobrang grabe. Then suddenly, the Lord told us, November. By the way, ginagawa namin ito tuwing December. Yung nagbe-bless kami ng community. Sabi ni Lord, huwag kayong pumunta, huwag kayong mag-bless sa Takila, huwag kayong mag-bless sa Malolos. Puntahan ninyo, tulungan ninyo ang mga churches at pastor sa Cebu at Catanduanes. Tapos, specifically, sabi ni Lord, bigyan nyo ng pera yung church para makapagpaumpisa magpa-renovate at bigyan nyo yung pastor, yung pamilya ng pastor. Mga kapatid, November na sinabi sa amin, December namin gagawin. Sino ito ang logical, ang hirap mag-raise ng pera sa loob ng isang buwan. Tapos, kinumpute namin, mga nasa 375,000 magagastan. No? Ang pamasahe, wala pa kasi kanya-kanya kami nung punta. Sabi ko, Panginoon, anong gagawin namin? Baka naman nagkamali. Kasi Lord, kulang na sa panahon. Ako,
strategies po ako Ayoko po na nagmamadali. Gusto ko po talaga in detail. Sabi sa akin ng Lord, pupunta kayo ng Catanduanes. Mambe-bless kayo ng 5 churches at 5 pastor. At sa Cebu rin, 5 churches at 5 pastor. Pag kinumpit ko yun, ang laki. No? Mga kapatid, eto na. Sabi ko, Panginoon, paano? Binigyan ako ng wisdom nila kung paano nangyari. Alam niyo po kung anong ginawa natin? O ito, ano lang ito, parang trade secret. Kumuha ko ng mapa ng Catanduanes. Kumuha ako ng mapa ng Cebu. Nilagyan namin ng mga play money na pera. Talagang pera. Nakakabit, 1,500, bla bla na pagsukanti kasi 20,000. Tapos, bigla ko pong sinabi yung sa church, isang Sunday na. Sabi ko, mga kapatid, this is the message of the Lord. We will go to Catanduanes. Nagpakita ko ng picture. We will go to Cebu. Riduan, Cebu. Pakita ko ng picture. Alam niyo po, pinost namin yung board na yun sa labas ng church. Unang Sunday pa lang, ubos. Alam niyo po ba, bago matapos ng Disyembre, wala pang isang buwan ng preparation. Ang target namin, 350,000 lang. Naging 700,000. Now, kaya parating namin doon, tuwag-tuwa yung mga pastor, binigyan namin yung pastor ng 50,000, binigyan namin yung church ng ganito, etc., para makapag-umpisa. Tanong, mayaman ba ang church? Hindi, pero gusto ko sabihin sa inyo, pag ang Diyos nagbigay sa inyo ng instruction, sundin mo lang yung proseso, isik mo yung proseso. Hindi yung, ano ba yun? Ba't ba yun? Pagal naman. Walang kaon. Nagagats nyo? Sinabi na lang makapag-aasawa ka, well, wag ganon. Nagagats nyo? Turn your asking into seed. Amen. Number 2, bilisan ko na. Okay. Turn your doubt. Everybody say doubt. Una, turn your asking to seeking. Number 2, turn your doubt into dependent. Pwede namang mag-doubt Ang tanong, saan ka nakadepend? Sa pinagdadoutan mo o sa promise mo? Pakita ko kayo ng isang character sa Bible. Ito nabasa nyo na. In fact, ito ang tema ng inyong anniversary. Diba? Tignan nyo ito Natandaan nyo si Jesus, may pinagaling na bata. Okay, ito po yung verse Yung bata po, demon possessed. Tignan nyo ito Mark chapter 9, verse 20. And they brought the boy to him, and when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy. Bigyan ko po kayo muna ng backstory. Meron pong nilapit na tatay, ang kanyang anak, na nagkukumbulsyon. At ang description po ng Bible, demon possessed. Okay? May mga nagbabasa ng Bible at against sa Bible. Sinasabi, hindi naman daw demon possession. Bakit? Kasi yan daw ay epilepsy lang. Kasi may mga iba nang bumabanat sa Bible Hindi raw naniniwala na yung mga supernatural, yan daw ay mga mental illnesses. Okay, papatunayan ko sa inyo demon possession yan at hindi yan epilepsy. Tignan nyo ito And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy. And he fall in the ground, roll about, foaming at the mouth. Pag tingnan nyo ito, bumubula ang bibig, bumugulong, nangingisay, mukhang epilepsy. Tama? Mukhang walang demonyong involved. Pero bakit sinulat ni Mark na may demonyo? Papatunayan ko yun sa inyo Ganito. And Jesus asked the father, how long has this been happening? Sagot, wala nung bata. Bago epilepsy. Kasi epilepsy, genetic, inborn. Tama? Pero tinan niyo yung sumunod na verse Sabi niya, kailan nangyari to? Sabi ni Christ. Sabi niya, mula nung bata po yan, sabi ng tatay. Tapos sabi, and it has often cast him into the fire and water to destroy him. Saan ka nakakita? Kung epilepsy lang yun, babagsak lang yan, kikisay, bubula bibig. Pero ito ang sabi, dinadala daw siya ng demonyo sa apoy. Demon possession yun. Wala pa akong nakita nag-epilepsy pumunta sa apoy. Wala pa akong nakita. Ito talagang nagkukumpulsyon, may sickness na, may demon possession pa. Tingnan nyo ito. Pero kayo ang magpasok. Tanda it has often cast into the fire to the water. Tingnan nyo ito. Basa. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Dinescribe ng tatay. Lord, kumuha na yung kumikisay. Bubula. Lord, yung demonyo dinalabas sa apoy. But if you can do anything,
Madalas tinuturo ng mga pastor na yung salitang but, cancellation word. Pero dito itong but na to, hindi cancellation word. Ito ay faith word. Bakit? Bakit? Meron ko papakita sa inyo, Revelation. Sa ko ano? Mag-ingat ka kung saan mo lalagay yung but mo. Hindi pwit mo iba yung but Okay. Mag-ingat ka kung saan mo ilalagay yung but mo. Tagalog pero. For example. Halika pare. Halika. Ano ba kayo? Kayo ba may mga cell group? Cell group dito ba kayo? Meron. Okay, dito tayo. Okay. Dito ka pare. Pangalan pare. Third. Pangalan. Christian. Okay, Christian Third. Ganyan ito Bigyan ko ng illustration. Ito, problem. Kaya naman, natawa pa kayo, mukhang problem yung mukha. Okay ka lang, pare, okay ka lang. Ano to? Problem. Ito, promise. Ito nasa gitna, but. Ganito be careful kung saan mo ilalagay yung but mo. Ito ang unbelief. Ito ang unbelief. Ano to? Ano to? Ito ang unbelief. Kala ko ba? Mahal mo ako, Lord. Kala ko ba? Sumasagot ka ng prayer. Bakit ganitong problema namin? Daming problem. Tawag dyan ang belief. Ito ang doubt. Lord, ang daming problema namin. Mukhang ito talaga problema talaga. Lord, dami namin problema pinagdadaanan. Pero Lord, makapangyarihan ka pa din. Pero Lord, tapat ka pa din. Ano ang tawag dyan? Doubt. Nakita nyo? Be careful kung saan mo ilalagay yung bat mo. Baka kasi ang bat mo, akala ko ba Lord? Akala ko ba Lord? Akala ko ba Lord? Tingnan mo Lord nangyayari sa amin. Samantalang ang doubt, papunta sa faith. Lord, etong pinagdadaanan namin, ang asawa ko pasaway pa rin. Tumuchongke pa rin ang katol. Lord, ang anak ko, hanggang sumisipsip pa rin ang tambucho ng motor, etc., etc. Lord, adik pa rin, bla, bla, bla. Pero Lord, naniniwala ko sa pangako mo, dahil ang pangako mo, maniwala sa Panginoong Jesus, ako at ang aking sambayan maliligtas. Anong ginawa mo? Yung doubt mo, nilagay mo, ginawa mo faith. Be careful kung saan mo lalagay. Lord, hanggang hindi pa ako nakapag-asawa, pero Lord, naniniwala ako, kung di mo na ako mag-asawa, ikaw pa rin ang nakalaga. Tandaan nyo to mga dalaga, it's better to be alone than to bring the devil along. Di baling nag-iisa kasi may kasamang demonyo sa bahay. Nagigets nyo? Di ba? Tingnan nyo kung saan nyo lalagay. Tingnan mo yung problema, Lord, hanggang ngayon, maliit pa yung cell group namin. Pero niliwala kami, konting kembot pa, konting tsaga pa, konting prayer, konting disciple, lalaki. Yung unbelief, Lord, kala ko ba lalaki? Training kami, may core values pa, may milestone pa, lahat na ginawa na namin. Kumain na kami ng kapoy, lahat, tumawid na kami sa tulay. Wala pa rin. Tapos, tingnan mo kami, konti pa rin kami, gagawin. Huwag na nga, makalipat ng River Church. Nakita nyo, yung doubt mo, naging unbelief. Samantalang dapat doubt mo, naging faith. Salamat guys. Okay ka lang po. Thank you. Masyadong mababait ko mga miyembro ko. Saan kasi sa bahay mga miyembro ko? Okay. Baka gusto nyo, bigyan ko kayo. Okay. Tinan niyo po ito And Jesus said to him, sabi niya, if you can, because all things are possible to those who believe. Nagtatransfer siya. Sinasabi ng lalaki. Sabi ng lalaki, Lord, may problem. May demonyo, dinadal sa apoy. But, yung doubt niya, ginagawa niyang faith. Sagot ni Christ, kaya. Pag may pananampalataya, all things are possible to those who believe. And immediately, the father of the child cried out. Sabi niya, I believe. But help my unbelief. Lord, naniniwala ako. Nagdadaw ang puso ko. Pwede pala yun sa Diyos Yung naniniwala sa kanyang salita, sa kanyang pangalan. Pero yung puso mo parang hindi sumasakay. Alam mo ang sagot, aminin mo lang. Huwag kang magwala, huwag kang mawala, huwag kang mag-backslide, huwag mo sisihin. Aminin mo yung Panginoon. May sakit ako. Alam ko magpapagaling ka. Pero Lord, ang puso ng katawan ko, iba ang sinisikap.
bulsa namin, iba rin ang inuubos. Di ba? Pero Lord, I know, magpapagaling. But I know that what you said, you will fulfill. Tama, alapak ako sa Lord na iniwala. Diba? Ako, ito prophetic word this is not your permanent thing. Get excited, God's prepared. Hindi matatapos ang 5 taon, makakalipat kayo sa mas malaking lugar. Ay, walang kausap. Ito yan, hindi matatapos ang 5 years mula sa araw na ito. God will give you jaw-dropping answers. Makabagsak ng panga. Magugulat na lang kayo. Magugulat kayo na mga young people, yet pinagpala ng Diyos. May pera. Saan ka makakakita? Kasi minsan akala natin pag bata, walang pera. Minsan, madalas. Di ba? Hindi totoo yan, di ba? Diba? Yung mga young people, malalakas pero walang pera. Yung matatanda, may pera pero walang lakas. Pwede, joke lang. Di ba? Sabi niya, Lord, I believe, but help my unbelief. Tandaan niyo to doubt does not have to be the end of your life. But doubt can be the start of your faith. Kaya pag may mga dumating ng time, nagda-doubt ka, ingat ka lang, baka maging unbelief. Pero pag nagda-doubt ka, turn the asking to seek. Turn the doubt to dependence. Be careful where you put your path. Kung yung salita niyo care, be careful. Kasi baka maging unbelief. But praise God, itong lalaking ito, nakuha niya kagalingan ng kanyang anak. Kahit ang kanyang puso, nagkakatawa. Is this an encouragement to you? Diba? Kasi sa totoo lang, marami na people sa pastor lagi sila. Tanggalin mo yung doubt, tanggalin mo yung doubt. Hindi, ang tatanggalin ang belief. Yung doubt laging nandyan. Bakit? Because you're thinking, you're human, and God knows that we are frail. Tayo po'y marupok lang. Kaya nga lagi tayo in uncertainty and in mystery. Always trust God. Akbayan mo yung katabi mo. Sabi nga sa katabi mo, maniwala ka lang, kapatid. Yeah. May pababasa ako sa inyo, tapos mamaya, tingnan nyo ka. At ito, kabisado itong verse na ito. 2 Corinthians 5:7. Pakibasa naman. 1, 2, 3, go. Sandali mo na. Parang wala kayong fake nagpasa. Ulit. 1, 2, 3, go. 4. Not by sight. Pero kung papapansin nyo, ayun ang bibinagit ako sa inyo kanina. Pagkababasa kayo ng Bible, tinan nyo yung mga maliliit na salita. Nandun yung revelation. Nandun yung kanya. Sabi niya, for we walk by faith, not by sight. I have a question. Bakit yung sight ang katugon walk? Pwede namang sabihin na, for we see by faith, not by sight. Pero bakit walk, not sight? Well, logically, try nyo maging bulag, mahirap magtakad. Try nyo mag-drive ng motor, nakapiring. Try natin. Doon, hirap na. Kasi nga, pag wala kang nakikita, nahihirapan kang magtakad. That's one revelation. Pero may pangalawang revelation. Yan yung Lord. Dito, basa ulit. For we walk by faith. Bakit walk? Ba't di sinabing, for we fly by faith? For we run by faith? Bakit? For we walk by faith. Pero pa rin itong naglalakad. Pero pa rin itong dinakalakad. Lahat kayo naglalakad, di ba? Bakit ang ginagin? Yung daw faith, hinalitulad sa walking. Bakit? Lumalabas na ganito. Kaya walking, lumalabas, ang faith is not an emotion, it is a motion. Do you understand? Nagets yung, ibig sabihin ganito siya. Kahit pakiramdam mo, hindi ka pa gumagaling, sige lang, lakad lang. Tuloy lang, samba lang, puri lang, mag-worship lang. Palagay mo parang wala pa nagbabago sa asawa mo. Sige lang, maglingkod lang, i-honor mo siya. Sige lang, mahalin mo pa rin siya. Ang mga anak mo may problema. Sige lang, pag-pray mo pa lang. Walk pa, lakad pa. Bakit? Ang ginagawa mong pagpapatuloy, tawag ng Bible dyan, faith. Because faith, we walk by faith, not by sight.
Sabi sa 3 hanggang 7 taong katabi mo, walang titigil kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Ha? Tuloy-tuloy. Amen, amen. Si tuloy-tuloy, ha? Baka pagkatapos sa anniversary, wala ka na sa Sunday. Dapat tuloy-tuloy tayo. Amen! Masasaktan pero magtutuloy. Mahihirapan pero magtutuloy. Kakapusin pero magbibigay pa din. Magiging generous pa rin. Pupunuin pa rin natin ang langit tuwing linggo ng papuri sa Diyos. Because we walk not by faith, not by sight. Let me just close with this. Pero pa mag-keyboard sa atin. May keyboard mo tayo doon. Wala. Or gitara. May keyboard ba kayo? Sige, keyboard lang po tayo. No? Tapusin ko na po to and I would like to say congratulations Pastor Mark, Pastora, for the past 9 years. Excited ako sa gagawin ng Diyos. At ako po personally, kung ano matutulong ko sa church nyo, just let me. No? Gusto nyo ba ng miyembro magbigas ang pulo? Pwede ko kayong lipatan dito. Marami kami niya. Hindi, biro lang. Joke lang yan. Joke lang yan. Ha? Gusto nyo rin ng mga matatandang dalaga? Marami rin kami. Marami rin pa kayo dito. Dagdagan pa natin. Sa DCC pa marami din. Hinaan mo lang ng konti. Thank you. Okay ha? Meron din kami mga afam. Joke lang. Kwentuhan ko po kayo dahil tapos na po ako. May papakita lang po ako sa inyo. Okay? Nabless pa kayo may araw. Pwedeng mag-doubt ha. Huwag lang mag-unbelieve. Pwedeng magtanong kay Lord, pero i-turn mo rin to seek. Ha? Huwag pupunta sa pagtalikod sa Diyos. Because all things are possible to those who believe. Pakita ko po sa inyo. Yung nakita niyo pong picture na to ay picture na isa sa mini-mentor ko dito sa Bulacan. Actually, particularly sa Kalumpit po siya, malapit sa Hagunay, ang kanilang church. Pangalan po niya, si Pastor Jesse Bagasi. Siya po ay may isang anak, ang pangalan po si Hezekiah, 15 years old. Natatandaan niyo po nung last time na nagkaroon ng flood control issues last year. Malaki ang baha, di ba? Diba, nag-gets siya, diba, Kalumpit, Hagonoy, part ng Malolos, grabe. Ako, nasa Kalumpit ako, na residensya ako eh. Dati, ang bahas na lugar namin sa street, 2 days maximum. Nakaraan, naging 2 weeks. Sobrang grabe. Alam niyo po, ito siya. Ito pong kanyang anak na si Jesse, ay nalusong sa baha. Tapos, after 1 week, namaga yung mga baha. So, nagkaroon ng hypothetical diagnosis ng mga magulang na baka na leptospirosis. So, alam naman natin yung leptospirosis sa daga. So, nung dinala po sa hospital, private and public, hindi negative po sa leptospirosis. Sabi nila, ba't namamaga ang paa? Namamaga ang binti. September po yun. Start silang ilagay sa hospital. Alam niyo po, September, October, November, December, hanggang January, umiyag na nasa hospital. And they found out, ang sakit po ay leptospirosis. Ano po sa inyo kung ano? Lakas naman. Ang sakit po ay nephrosis. Yung pong nephrosis, para doon sa mga hindi nakakaano, yan po ay kidney failure. Yung pong kanyang kidney, wasak, sisira. Hindi po malaman ang dahilan. At ang theory ng mga doktor, about 1 million na bata ang nagkakaroon. By the way, anak po ito ng pastor. So, nandun po sila sa PMC, dyan sa hindi po magamot. Hanggang dumating po yung time, sabi ng doktor, pumunta na lang sa Pampanga, meron pang sa hospital doon, JPL, na parang eksperto po sa nephrosis. Dinala po ni Pastor ang kanyang anak sa JPL sa San Fernando. Doon po pala, ang dami po nila sa ward. Puro ang sakit kidney, nephrosis. So eto na, siyempre, kasama kayong lahat, puro parang may sakit na nephrosis. Yung anak po niya malala, sa both kidneys. Alam niyo po ang nangyari, pagka binaw po, sumisigaw yung anak, Papa! Tapos, gagawin ng mag-ina, nung mag-ama, mag-worship, mag-pray. Tapos, thank you, Jesus! Sumisigaw daw yung bata, Jesus, help me, it hurts. 15 years old. Alam niyo po, dahil pinagpe-pray po niya yung anak niya, nag-worship sila doon sa ward ng maraming may sakit. Nalaman tuloy ng mga kasama nila doon sa ward na siya po ay pastor. Alam niyo po ang ginawa ng mga magulang kay Pastor Jesse. Sabi niya, Pastor po ba kayo? Sabi niya, oo. So, hindi po bang pag-pray niyo po yung mga anak niyo? Saan ka nakakita nung pareho daw kayo may sakit? Kasi ikaw pang hinihinga ng prayer. Naranasan niyo na ba yun? Ikaw yung walang pera, ikaw inuutang. Saan niyo ba yun? Ako lang talaga makasalanan dito.
Naranasan niyo ba ito minsan yung may problema ka na? Kasi ikaw pa yung, ate, may problema rin ako. Gusto mo lang sabihin, pareho tayo. Pero, eto na, ginawa ko ni Pastor Jesse dahil pastor po siya. Pinag-pray po niya yung mga bata na anak ng mga parents. At alam niyo po ako ano nangyari. Ano po sa ikaw na nangyari? Lahat po yun, isa-isang buwan. At almost every day, umuwi, kasi gumagaling. Tapos napapalitan, kasi magpapapray. Hanggang isang araw, wala na pong natira sa ward. Dahil gumaling lahat. Pero po ito, yung anak niya, lumala na. So imagine niyo po yung dilemma. Nagpe-pray ka sa iba, gumagaling, yung anak mo, lumalala. Nagtanong na yung anak niya, Daddy, nasa na yung mga classmates ko? Sabi niya, anak, gumaling na. Ba't ako, Daddy, ayaw magalagin ni Jesus? Hindi daw niya masagot. Ang hirap sagutin yan pag magulang ka. Alam niyo, isang araw po, Jan 1, alam mo kung ano nangyari? Namatay po yung anak sa shoulder. Tapos ako po ay galing sa Cavite. Nagmadali po ako umuwi. Galing ko sa isang speaking engagement. Dumating po ako sa church nila, 2 a.m. Yung bata, naka-burol. Alam niyo, sa totoo lang, di ko alam sasabihin ko eh. Diba? Mahirap mo namang sabihin na, okay lang yun. Hirap. Diba? Eto na, nung magkita kami ni Pastor Jesse, sabi sa kanya, Nak, kumusta ka? Anong takeaway mo? Anong sasabihin? Dating sa'yo. Alam niyo, sabi ni Pastor Jesse, Pastor, kung maintindihan si Lord, pinag-pray ko, gumaling, pero ang anak ko hindi gumaling, napatay siya. Pero sabi niya, di na balik, basta mahalaga, nagampanan ko pa rin ang pinapagawa sa akin ng Diyos. May doubt. Di ba? May doubt. Pero may faith pa din na ano. God knows always the best for us. He knew always kung ano ang best for us. Alam mo, pwede naman niya sisihin si Lord eh. Alam ba niyo nangyari pa? Nakaburo lang anak niya. That following Sunday, nag-preach pa siya. Grabe ka, pastor. Sabi ko, ako baka di ko kayanin yun eh. Bakit? Kasi normal na sa atin na ang anak ang magdadala sa hukay ng magulang. Pero mahirap na ang magulang ang maglibing sa anak. Nag-preach pa siya eh. At nag-preach pa siya na parang walang anak na patay sa likod niya. Sabi ko, grabe ka. At sabi niya, pastor, may paglaban, may pag-iyak. But I always sure, still God knows what is best. Hindi sumagot ang Diyos sa prayer. Pero alam pa rin. Tapos may binanggit siya sa isang preaching niya na gusto ko. Sabi niya, just like what Job said, the Lord gives, the Lord takes away. But even if God will take it away, I will still say, blessed be the name of the Lord. My God. Sana ganun tayo, ha? May pinagdadaanan. Minsan naiiyak. May mga tanong. Sige lang. Ask the Lord. But don't stop just asking and questioning God. Seek the Lord. At pag nakita mo na, o parang hindi mo nakikita kung ano, mga kapatid, magtiwala ka pa din. Because you have to turn your doubts into dependence. At kapag ang doubt mo naging faith niya, ang tawag natin dyan, beyond reasonable doubt. Na ang doubt mo, hindi na totoo sa iyo. Amen? Yakapin mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, sasamahan ka ng Panginoon. Sige, sabi mo, yakapin pa yung katabi mo, ako pa yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, alam mo, sasagutin ka ng Panginoon. Amen? Amen ba? O, amen ba tayo mga kapatid? Tayo naman tayo lahat. Pwede bang puntahan ninyo yung pastor nyo? Puntahan ninyo yung sa leader nyo? Pwede bang yakapin ninyo lang at sabihin nyo, Pastor, thank you for your life. Salamat, minsan nagda-doubt ako kung